Ang sumusunod na kwento ay likha lamang ng imahinasyon at hindi hango sa totoong buhay. Lahat ng karakter, pangyayari at lugar na binanggit ay kathang isip lamang. Anumang pagkakapareho sa mga tunay na tao, buhay o kaganapan ay hindi sinasadya. Malalim na ang gabi pero hindi pa rin tumitigil ang ulan. Ang katahimikan ng inuupahang apartment ni Alona ay di na may kasabay na bahagyang lungkot. Nakahilata siya sa kanyang kama. Hawak ang phone habang sinusuri ang mga post. Nakatakip sa kanya ang kumot, pero hindi ito sapat para palitan ang pakiramdam ng pagkakaroon ng kasama. Isang bagay na matagal na niyang nakasanayan. Ay, wala talagang bagong reply. Sana lang kahit isang may magka-interes. Babe, dalhin ko na lang ba dyan sa kwarto mo tong noodles? Hindi na babe, diyan na lang sa sala. Tuloy natin yung series na pinapanood natin nung nakaraan. Okay ka lang ba, babe? Oo naman, nakakapanibago lang talaga na ang tahimik nitong apartment, lalo na kapag ganitong gabi. Buti nga at nadalaw ka dito paminsan-minsan. Yung nangungupahan ng mag-asawa dyan sa babang unit, wala ba sila? Ang tahimik kasi pagkadaan ko eh. Sina Ate Jem ba? Pareho sila ni Kuya Neil na malilipat sa ibang branch ng company nila. Paaalis nga lang nila nung nakaraan. Kaya pala. Tapos sina ate patatati wing nakasama mo rito nang pisipag-graduate na rin. Kaya nga nag-post ako sa University Socials kaninang umaga. Kaso, wala pa namang nagme-message sa akin na interested for a shared unit. Kung gusto mo naman ng kasama, bakit hindi mo na lang tanungin yung iba mong kaklase? Sinubukan ko na kaya kaso karamihan sa kanila gaya ko rin na yung mga inuupahan nila same unit lang din noong last school year. Kaya nga nag-post ako sa University Social Wall. Malay mo may mga bagong estudyanteng di pa nakakahanap ng uupahan nila. Sigurado ka ba dyan? Paano kung may sketchy na sumabot? Bakit hindi mo na lang antayin yung landlady mo na makahanap ng kasama mo? Kaya nga nag-post ako para kahit papano from university din natin. Tapos, mache-check ko pa muna through socials nila. Siya naman wala akong kaalam-alam sa sinong makakasama ko. Paunahan na lang kami ni landlady. Pero kung may hunch ka na medyo off yung magkaka-interest, sabihan mo agad ako Better safe than sorry. Ay, Captain. No worries, okay? Mag-worry tayo sa pinapanood natin kasi hindi ko na-gets yung kwento. Binalik nga nila ang kanilang atensyon sa pinapanood. Napalingon saglit si Alona sa bintana. Bahagya na kasing humina ang ulan. Sa kabila ng pagiging kampante niya sa gabi, may bahagi na nais niya ang presensya ng iba. Ako na magliligpit dito, babe. Tawag ko muna sa inyo, ipaalam mo kina tita na kasama mo ako ngayon. Nang di sila mag-alala na baka wala kang kasama dito sa unit mo. Ay, sige. Thank you, babe. May ice cream pala doon sa ref. Sa akin yung strawberry flavor, Sige. Hugasan ko muna tong mga to. Ay, hala. Bakit? Ano yung, anyari, babe? Meron nang nag-chat sa akin, babe. Tinatanong kung available pa raw ba yung isang room. Inahin mo munang tumawag sa inyo, babe. Lalo pat anong oras no? Makakapag-antay naman siguro yan sa reply mo. Napatangon na lang si Alona at sinunod ang payo ni Adrian. Nagtungo ulit siya sa kanyang kwarto para tumawag sa kanila. Naging maikli na nga ang usapan dahil gusto nang i-message ni Alona ang nag-inquire sa kanya tungkol sa bakanteng kwarto. Pagkatapos nga nilang magpalitan ng mensahe, ay sinuri nito ang social profile ng babaeng nag-chat sa kanya. Buti na lang at hindi ito naka-private. Sinabi na lang niya sa sarili niya na hindi naman siya stalker. Sadyang gusto lang niyang makasigurado sa makakasama niya sa iisang unit. Mainit ang sikat ng araw nang lumabas si Alona mula sa university. Katatapos lang ng last subject niya para sa araw na iyon. Papunta siya sa mall kung saan sila magkikita ng nagkikilalang interesado sa kanyang apartment. May bahagyang kabog sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik. Pumasok siya sa isang cafe na malapit sa entrance ng mall.
Umupo siya sa isang mesa sa sulok malapit sa pintuan at mabilis na nag-order ng matcha latte. Habang naghihintay, muling sumagi sa isip niya ang kanilang maikling pag-uusap sa social media. Excuse me? You're Alana, right? Yes. Upo kayo. I'm Dayan. Ako yung nag-inquire sa'yo tungkol sa apartment. Saka siya naman si Lira. Yung sabi kong kasama kong mangupahan. Hi, nice to meet you. Nakapag-decide na ba kayong pareho kung itutuloy ninyo o maliit yung room para sa inyong dalawa? Based on the pictures that were shown by Dayan forwarded by you, enough naman siguro for us. So, paano pala? Kami ba ang makikipag-usap sa landlady mo o ikaw na lang? Kung okay lang sa inyo, kahit ako na lang, tapos sa akin na rin kayo magbigay ng parte niya sa renta para minsanan ko na lang isan kay landlady. Sige, pwede naman para di na rin masyadong abala sa amin. Lalo po't minsan may mga buwan na grabe ang workload. But is it okay with you that, we are not students? Kasi, di ba, sa university wall ka nag-post? Oo nga pala. Paano niyo naman pala nalaman tungkol sa post ko na yun? May kakilala ba kayong student from university na nakapagpanggit tungkol doon? Graduate kami pareho ni Lira sa university mo 3 years ago. Ililipat kami ng company namin sa branch na malapit sa university. Kaya nagbaka sakali akong sa university wall na lang tumingin at doon ko nga nakita ang post mo. Lingid sa dalawa, alam na ni Alona ang tungkol doon. Pero hindi naman pwede na sabihin niyang nag-stalk siya sa profile ng kausap. Kay Dayan lang dahil siya naman ang nag-inquire at nagsabi na lang ito na may kasama siyang kaibigan. Kaya nag-forward na lang sa Alona ng mga litrato ng kwartong napakante ng mga dati niyang kasama. Double-decker naman ang kama kaya sakto yung para sa kanila. At mas malawak ang kwartong iyon kumpara sa kwarto ng Alona. By the way, does it have a separate toilet? I mean, the vacant room? Ay, wala shared ang banyo sa lahat kusina. Hindi ba okay yung setup sa inyong dalawa? Okay lang, maaga naman kaming nagpre-prepare para sa work. Mag-adjust na lang siguro tayo sa paggamit ng banyo sa pagligo. How about appliances pala? Kompleto naman. May ref, stove, washing machine, tsaka may water heater din ng banyo and may aircon sa sala. Wala kayong problema sa basic na gamit. Kayo ba may mga gamit bang dadalhin? Konti lang, rice cooker, electric kettle, ganun lang. And mostly personal stuff. Ayaw namin ng masyadong maraming gamit para hindi magulo. How about rules regarding visitors? If ever na magdadala kami ng kaibigan o co-work, pwede naman pero sana ipaalam muna. Ayoko lang ng biglaan lalo na kung nasa unit ako o may ginagawa akong schoolworks. Okay, hindi rin naman kami mahilig magdala ng bisita. Actually, gusto ko rin sanang ipaalam na minsan dumadalaw yung boyfriend ko. Engineering student, same university. Wala naman problema tungkol doon basta may respeto sa space ng bawat isa. Okay sa amin. Nag-order na rin ang dalawa ng inumin dahil mukhang mapapahaba ang usapan nilang tatlo. Matapos nga ang halos 1 oras na usapan, napagkasunduan nilang lilipat sina Dayan at Lira sa Sabado. Lalo pat kakausapin pa ni Alona ang landlady ng kanyang unit. Sigurado naman siyang papayag iyon dahil simula first year ay doon na siya nangungupahan. At hindi naman labag sa rules dahil mga babae naman ang nahanap niyang kasama sa unit. Pagkatapos niyang magpalitan ng social sina Lira at Alona ay naghiwa-hiwalay na sila. Si Alona ay nagtungo sa grocery dahil kailangan na niyang bumili ng stock niya. Sina Lira at Dayan naman ay umuwi na dahil malayo-layo pa ang kasalukuyan nilang apartment at halata na rin sa mga mukha nila ang pagod dahil galing pa silang trabaho. Habang naglalakad, hindi maiwasan ni Alona ang makaramdam ng ginahawa. Mukhang magiging maayos ang pagsasama nila. Ilang buwan na ang lumipas mula nang lumipat sina Dayan at Lira sa apartment ni Alona. Sa panahong iyon, naging maayos ang kanilang samahan. Si Alona, kahit
abala sa thesis at iba pang proyekto, ay palaging sinisiguro na maglaan ng oras para sa dalawa. Kapag may pagkakataon, sina Dayan at Lira naman ay magalang sa espasyo. Bagay na nagpapagaan sa buhay ni Alona sa kabila ng kanyang pagiging abala. Alana, you want extra spicy on laing or you prefer it not? Biyernes ng gabi at maulan na naman. Minsan ay bumibili sila ng ulam sa labas. O kapag ganitong wala silang pasok kinabukasan, ay napapasya silang magluto na lang. Okay lang naman sa akin kung mas maanghang ate. May ice cream din pala sa ref, Alona. Kuha ka na lang. Ay, salamat ate Dayan. Maya-maya siguro after dinner. Ang dami kasing kailangan tapusing schoolworks eh. You can ask Dayan for help namang Alana. Malay mo, she can help you with some. Tingin na, baka sakaling may alam ako dyan sa report ng ginagawa mo. Ay naku ate, okay lang. Napapahiya naman. Imbis na magpahinga pa kasi pagod ka sa trabaho mo. Ano ka ba, ayos lang. Tignan ko lang kung alam ko yung topic mo. Baka sakaling may pakinabang yung alam ko sa trabaho. Finance-related kasi ang trabaho ng magkaibigang Dayan at Lira. Si Alona naman ay accountancy student. May mga pagkakataon na rin namang tinutulungan nila si Alona at laking pasalamat niya sa bagay na iyon. Dahil kahit papaano ay may bagay na makakakunit siya sa dalawang kasama sa unit. Have a break with your report na muna. Dinner na muna tayo. You can do that after. And off naman namin ni Dayan bukas. We can help you later on with other schoolworks. Ay, kahit wag na ate, para makapag-relax naman kayo ni ate Dayan. Ayun na riyan, kain na muna tayo. Wala naman kaming pasok bukas kaya okay lang magpuyat. Tsaka lalabas din kami ni Lira bukas ng hapon. Kaya baka di ka rin naming matulungan sa lahat ng schoolworks mo. Okay lang ate, bukas din po pala dadalaw si Adrian dito, okay lang? Oo naman. Di rin naman kasi kami matutulog dito ng Sabado ng gabi. Makiki-birthday kami sa isa naming katrabaho at doon kami sa kanila hanggang siguro Linggo. Kaya mas okay na may kasama ka dito. But no worries, we are here by Sunday afternoon na. Ay, ganun po ba? Ingat po kayo sa lakad ninyo kung ganun. Nga pala mga ate, yung rent natin next week para matransfer ko rin kaagad kay landlady natin. Oh, okay. No problem. We'll just send na lang a day before siguro. Bigay namin sa sahuran. No worries. Sige po. Salamat. At salamat din po sa dinner. Bawi po ako sa Sunday night. Ako naman ang magluluto. Si Alona na ang nagpresent ang maglitpit ng kinainan nila at siya na rin ang nagpugas. Lalo pang lumakas ang buhos ng ulan. Kaya naman ang ice cream na plano nila pagkatapos ng hapunan ay nauwi sa kape. Tinulungan nga ng magkaibigan si Alona sa ibang schoolworks niya. Halos mag-aalauna na nang mapagpasyahang ipigil na ang ginagawa. Tumanggi pa sina Dayan at Lira, pero nagpumilit si Alona dahil pakiramdam niya ay sobrang abala na ang dulot niya. May weekend pa naman para tapusin ang iba pang gawain. Isang gabi ng Sabado, maingat na binuksan ni Lira ang pintuan ng kanilang unit gamit ang sariling susi. Ayaw nilang maabala ang kasama sa apartment dahil makatulog na ito o baka may ginagawa itong proyekto. Hindi pa man niya tuluyang nabuksan ang pinto. May narinig silang lagabog mula sa loob ng unit. Nagkatinginan ang dalawang magkaibigan at bakas sa kanila ang kaunting takot. What was that? Saglit, huwag muna tayong pumasok. Baka mamaya niyan may nakapasok na palang magnanakaw sa unit natin. Alana stayed for the day. Hindi natin sure, baka mahingilakad pala siya kaninang pagkaalis natin. Dahan-dahan lang binalik ni Lira ang susi para isarado ulit ang pinto. Ngunit ang kanila'y takot ay biglang napalitan ng matinding pag-aalala. Eh di sana hindi ka na lang sumama kung puro kapabulong na reklamo. Sinabi ko naman na kasi sa'yo, marami akong kailangang tapusin kaya hindi ako makakasama pero ang dami-dami mo nang sinasabi tapos isang araw mo na akong hindi kinakausap. Eh di sana pinalindigan mo na, di ba?
Sumama na nga ako, di ba? Para hindi ka na naman magmaktol na parang bata at nilinaw ko rin na hindi ako pwedeng magtagal sa labas dahil tambak ang gagawin ko. Dahil sa mga narinig ay napasya na si Dayan at Lira na pumasok ng unit. Napapadalas ang pag-aaway ni Adrian at Alona na siyang kinakatakot ng dalawa. Ilang beses nang naabutan ng magkaibigan ang sagutan ng dalawa. Ngunit hindi sila naimit dahil simpleng away magkasintahan lang naman ang mga yun. Kapag ganon, ay uupo lang muna silang dalawa sa baba ng hagdanan patungo sa kanilang unit hanggang humupa ang awayan. Lalapas sila at tatambay sa may malapit na store at antaying lumabas si Adrian ng gate para kunwaring wala silang alam sa mga pangyayari. Ayaw kasi nilang mamagitan sa awayang magkasintahan at ayaw nilang isipin ni Alona na pinag-uusapan siya ng palihim sa kanyang likuran. Nang tuluyang makapasok ng unit, maingat silang naupo sa sofa. Pinapakiramdaman ang tensyon sa pagitan ng magkasintahan. Hindi naman nila alam kung anong nangyayari dahil ang magkasintahan ay nasa loob ng kwarto ni Alona at sarado rin ang pintuan. If things get worse, tatawag na tayo ng tulong ha. Lalo pat napapadalas na yan. Ito kasing si Adrian parang hindi marunong umintindi. Kapag ako kay Alona, hihiwalayan ko na yan. Ang toxic eh. Kapag ibang tao ang mag-aaya sa'yo, ang bilis ng oo mo. Diyos ko naman, Adrian. School words yun. Alam mo naman na hindi ako. Ilang beses ko bang ipapaliwanag sa'yo? Alam mo namang accountancy student ako. Halos wala na nga akong oras para sa sarili ko dahil sabay-sabay ang thesis, reports, projects, deadlines, at kung ano-ano pa. Para ka namang hindi estudyante eh. Na napalibhasa, ikaw graduating samantalang ako hindi makapag-graduate muna dahil may mga subject akong nabagsak kaya magtapadal pa ako sa engineering? Ganun ba? Ta? My gosh! Wala akong sinabing ganyan. Yun kasi ang pinapamukha mo lagi sa akin kapag wala kang oras. Binabalik mo na ako dahil sa hindi pa ako makapag-graduate na gaya mo. Na hindi ako makasabay sa'yo. Ano? Saan galing yung mga pinagsasabi mo? Ni kailanman wala akong intensyon na ganun na yung maliitin ka gaya ng akala mo. Ang sa akin lang bawasan mong pagsama-sama mo dyan sa mga barkada mong bad influence naman sa'yo. Imbis kasi na schoolworks ang atupanin mo iyang computer games, billiards, tambay. Tapos, parang ako pa ang may kasalanan. Hindi ka naman din yan dati ah. If academics lang naman, mas malayong mas matalino ka kaysa sa akin kung tutuusin. Pero ewan ko bakit mas malakas ang hatak ng mga barkada mo kaysa sa hatak ko na mapabuti ka. Muling nagkatinginan sina Dayan at Lira nang biglang umalingaw-ngaw ang katahimikan sa buong unit dahil sa mga salitang binitawan ni Alona. Oh, that one burns. It slapped hard. Real hard. Ikaw ba naman maril talk, mapapashut up ka na lang talaga. Pram ka. Masyadong pram ka. Talas ng dila niya eh. Kaya nga nagtataka ako bakit hindi niya kayang hiwalayan yung boyfriend niya. They have been together since their freshman year, right? So, baka dahil doon. Natigil ang pabulong na usapan ng dalawang magkaibigan nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto ni Alona. Niluwas si Adrian na namumula sa hindi mawaring dahilan. Kung dahil sa galit ba o sa pagkapahiya. Nabaling pa ang tingin ni Adrian kina Dayan at Lira at tinapunan nito ng masamang tingin ang dalawang nakaupo. Buong pagtatakang nagtinginan tuloy ang dalawa. Tila sa isip nila ay ano namang nagawa nilang kasalanan pati sila ay nadamay. Ilang sabilit pa ay sumunod namang lumabas si Alona. Tila hahabulin pa si Adrian pero napatigil ito nang makita sa sala ang mga kasama sa unit. Alana, are you okay? Okay lang po ate, sorry at ganun po ang naabutan ninyo. Kailangan na ba nating magreklamo sa landlady para di muna makatalaw si Adrian dito? Hindi na ate, kakausapin ko na lang siya kapag humupa na yung init ng ulo niya. Don't get us wrong, okay? We are just
worried, lalo na kung kayo lang maiiwan ditong dalawa and somehow you'll end up with the same scenario. Again. Napatangon na lang si Alona pagkatapos palihim na pinahid ang mga luha. Humingi ulit ito ng pasensya sa dalawang kasama sa unit. Bago tuluyang bumalik sa loob ng kanyang kwarto. Sina Dayan at Lyra naman ay nanatili mula sa sala. At napagpasyahang manood na muna para pakalamahin din ang sarili dahil sa tensyon na nakabutan nila kanina. Huwebes ng umaga at maagang nagising si Alona. Binalot ng sinag ng araw ang kanyang kwarto habang maingat niyang inililipit ang mga damit sa isang maliit na maleta. Kasalukuyan siyang nag-iimpake para sa pag-uwi niya sa kanilang probinsya. Para sa Holy Week break, tahimik ang paligid maliban sa tunog ng zipper habang sinasara ang maleta. Napabuntong hininga siya. Pilit na itinataboy ang lumpot na dulot ng huling pagtatalo nila ng nobyo. Sa kabila ng kanilang hindi pagkakaintindihan, ay nagpasya pa rin siyang mag-message sa nobyo. Adrian, uuwi ako sa amin. Ingat pa rin sa pag-uwi. Sandali siyang tumigil sa pag-aayos ng mga gamit sa kwarto. Hinihintay kung magre-reply ang nobyo, pero nanatiling tahimik ang kanyang phone. Pinilit niyang umiti. Iniisip na baka abala lang din si Adrian sa pag-iimpake. Natigil pansamantala ang magulo niyang isip nang marinig niya ang patok mula sa kanyang pinto. Nakabukas naman iyon pero pumatok pa rin si Dayan para mapukaw nito ang atensyon ni Alona na halatang malalim ang iniisip. Uuwi ka sa inyo? Opo ate. Hindi ba kayo magbabakasyon ni Ate Lyra ngayong Holy Week? Hindi pa namin alam eh. Hindi kami makapagdesisyon ni Lyra kung uuwi kami sa mga probinsya namin o sasama kami sa bakasyon ng isa naming katrabaho. Oh, awaw na. You'll be home for Holy Week? Opo ate, matagal na rin kasi since last na uwi ko. Tsaka kailangan ko rin talagang makasama ang pamilya ko. Draining na kasi nitong mga nakaraang buwan. Gusto ko lang makapagpahinga kahit papaano. Hindi ka ihahatid ni Adrian sa terminal? Hindi kayo sabay na uuwi? Wala naman siyang pasabi so kung anong balak niya ate, pero nag-message naman na ako sa kanya para kahit papaano aware siya. Don't stress yourself muna. Don't think about ACADS and love life muna para ma-enjoy mo ang bakasyon mo sa inyo. Salamat ate, ingat din po pala kayo kung balak niyo rin umuwi. Mag-agahan ka muna bago lumuwas kung ganun. Anong oras ka ba papuntang terminal? Baka mamayang hapon na siguro ate, may mga kailangan kasi akong tapusin na schoolworks. Para hindi ko nadadalhin po sa pag-uwi ko sa amin, para tapos na bago ako magbakasyon. Oh, that would be better. Mag-ingat sa biyahe kung ganon. Alis din kami ni Dayan after lunch. So, ikaw na bahala dito sa unit Sige ate, so hindi kayo dito matutulog mamaya? Hindi siguro. Baka doon kami sa katrabaho namin. Baka doon na nga rin kami mag-Holy Week eh. O baka uuwi rin kami ng probinsya. Kaya magdadala na rin kami ng gamit para sigurado. Sa bagay, para prepared na talaga. Chat ko na lang kayo ni Ate Lyra pagdating ko sa amin. Sabay namang napatango ang dalawang magkaibigan at hinayaan lang ang ipagpatuloy na Alona ang pag-ayos ng kanyang gamit at sabay na rin silang tumungo sa kusina upang maghanda ng kanilang agahan. Muling tinignan ni Alona ang phone. Nagbabaka sakali na may reply na si Adrian. Ngunit biko ito, ni hindi nga binasa ng nobyo ang kanyang mensahe. Pagkatapos ng Holy Week break, bumalik si Adrian mula sa kanilang probinsya, umaga ng Lunes. Dumiretso siya sa kanyang apartment. Bitbit ang pasalubong para kay Alona. Sa isip niya, gagamitin niya ang pagkakataong ito para makipag-ayos sa dalaga matapos ang huling pagtatalo nila. Wala siyang balitang mula kay Alona mula noong Huwebes, pero naisip niyang baka abala rin ito sa kanila. Habang nag-aayos ng mga dala, biglang tumunog ang kanyang phone. Agad niyang sinagot ang tawag nang makita ang pangalan ng nanay ni Alona. Hello po, tita? Adrian, iho.
na andyan ba si Alona? Hindi pa rin namin kasi siya makontak. Ano po? Kailan po ba siya lumuwas mula dyan para bumalik dito? Baka po nasa apartment na nila ngayon at baka napagod sa biyahe kaya nakatulog. Subukan ko po siyang tawagan maya-maya pagkatapos ko kung makapag-ayos din ng gamit ko. Kararating ko lang din po kasi halos dito sa unit ko. Ay, hindi naman siya nauwi dito sa amin. Paalam po niya sa akin nung Huwebes ay uuwi siya ng probinsya. Akala nga namin ay sumama siya sa'yo pauwi ng probinsya ninyo. Dati naman ay sinasama mo siya paminsan-minsan, hindi ba? Kaya nga't hindi kami nag-alala noong una. Ay, hindi po siya sumama sa akin, tita. Hindi naman siya dumating dito, iho. Kaya hindi kami masyadong nag-alala noong una dahil alam naman namin na mahina ang signal doon sa inyo. Kaya hindi kami nagtaka kung bakit hindi namin siya makontak. Pero tapos na ang bakasyon ay wala pa rin kaming narinig mula sa kanya. Kaya nga ikaw na itong tinawagan ko. Subukan ko po siyang tawagan, tita. Kapag di ko rin po makontak ay pupuntahan ko po siya sa apartment niya agad-agad. Baka po kasi nagbakasyon sa kaibigan o kaklase. Sige, iho. Salamat. Balitaan mo ako kaagad kung sakali. Opo, tita. Tatawag po ako ulit sa inyo mamaya. Pinagtagpi-tagpi niya ang pangyayari. Ang huling pagtatalo nila, ang tahimik na Holy Week, at ngayon ay ang biglang pagtawag ng nanay ng nobya dahil hinahanap nito ang kanyang anak. Pagkatapos ng tawag, hindi mapigilan ni Adrian ang mapabuntong hina ng malalim. Tinampot niya agad ang phone na hinalis niya sa kama kanina. Sinubukan niyang tawagan ang phone ng nobya, pero nakapatay ito. Kaya naman, nagpasya siyang tumawag na lang sa iba. Hello, Ate Dayan? Nandyan ba si Alona sa apartment ninyo? Okay, sabi naman po na tawagan agad ako o tumawag agad sa bahay nila. O ikaw pala, Adrian. Pasensya na pero wala pa kami sa apartment ngayon. Napagpasyahan din namin ni Lyra na magbakasyon nitong Holy Week. Wala rin naman akong na-receive na chat mula kay Alona. Ganon ba, ate? Sige, puntahan ko na lang sa apartment ninyo kung sakali. Akala ko ba umuwi siya sa kanila? Hindi mo man lang ba talaga siya hinatid sa terminal sa pagluwas niya? Hindi makasagot si Adrian. Nakatingin lang siya sa kanyang phone habang iniisip ang lahat ng pangyayari. Naririnig niya ang boses ni Dayan sa kabilang linya. Pero ang tanging sagot lang niya ay katahimikan. Mabilis na bumaba si Adrian mula sa jeep. Puno ng kaba ang dibdib. Tumakbo siya papunta sa apartment ni Alona. Halos magpaubusan ng hininga habang paulit-ulit niyang tinatawagan ang nobya. Ngunit naka-off talaga ito. Ang kaba sa kanyang dibdib ay tila isang dagat na unti-unti sumasakop sa kanya. Tahimik ang area kung nasaan ang apartment ng nobya. Marahil ay di pa nakakabalik mula sa bakasyon ang karamihan. Napagtanto niyang nakalak ang gate ng dalawang palapag na bahay. Kaya naman nataranta siyang kunin ang spare key mula sa kanyang bag. Napalakas pa nga ang pagsara niya ng gate nang makapasok siya. Buti na lang at walang nangungupahan sa babang unit. Kung hindi, tsak na nakaabala na siya. Mabilis niyang tinakbo ang hagdan patungo sa pangalawang palapag. Pagdating niya sa harap ng pintuan, napansin niya ang katahimikan sa paligid. Tila mas malamig kaysa sa dati ang simoy ng hangin na tumambad sa kanya. Agad-agad siyang pumatok sa pinto. Alona! Pakibuksan ng pinto. Alona! Naman tulog siya. Saan na ba yung spare key? Shit, nasaan na ba? Sinigurado ko namang nilagay ko sa bag ko bago pumunta dito. Shit. Sangkit. Dali-dali siyang bumaba ng hagdan. Nang mapagtantong naiwan niya ang spare key sa may gate, nang buksan niya ito, hindi pala niya nahugot iyon dahil sa pagkataranta. Pagkababa niya ng jeep ay napansin niya ang ilang kapitbahay na
Pasimpleng sumisilip mula sa kanilang bintana. Isa sa mga tahasang nagpusisa ay ang bagong lipat na babae sa katabing bahay na lumabas pa talaga mula sa balcony. Napatingin pa ito kay Adrian, pero agad ding pumasok sa loob ng apunan niya ito ng samang tingin. Hello na. Nandiyan ka ba? Buksan ko na tong pinto Nanginginig pa ang mga kamay ni Adrian sa di malamang dahilan nang subukan niyang buksan ang pinto. Nakailang mura pa siya dahil hindi niya may pasok ng maayos ang susi sa may doorknob. Sa kabila ng pagkataranta ay maingat niyang pinihit ang pintuan. Nang mabuksan ng tuluyan ay bigla siyang nakaramdam ng matinding kaba. Para bang nagsitayuan ang mga balahibo niya nang sumalubong ang kakaibang lamig sa loob ng apartment. Bukas ang aircon sa sala at tila masyadong malamig para sa isang karaniwang araw. Dinala nito ang kanyang mga mata, ngunit walang tao. Makalipas ang ilang minuto, napuno ng tunog ng sirena ang kalye sa labas ng apartment ni Alona. Dumating ang isang patrol car ng pulisya. Lingid sa kaalaman ni Adrian, tumawag na pala ng pulis ang bagong lipat sa katabing bahay at nireport na may kahina-hinalang lalaking pilit na pumasok sa kabilang bahay. Natakot daw ang babae sa tingin pinupol nito at lalo itong nanghinala sa pakay ng lalaki nang may marinig siyang parang may sinisira sa loob ng apartment. Nang marinig ng pulisya ang iba pang detalye mula sa babae, ay dali-dali silang nagpasyang akyatin na ang unit sa pangalawang palapag. Hindi na nila kinailangang sirain ang pinto dahil hindi naman ito nakalak. Sa loob ng unit ay bumungad sa pulisya ang malamig na hangin. Ang aircon ay umaandar ng todo. Halos nagyayelo ang hangin lumalabas dito. Kasabay nito ang tila masangsang na amoy. Sa kabila ng bigat ng paligid, ay naroon si Adrian sa may sala. Hawak ang isang martilyo. Tila walang reaksyon habang nakatitig lang sa sahig. Sir, ibaba mo ang hawak mo. Maingat at kalmadong sabi ng isa sa mga pulis, habang maingat siyang pasimpleng sumenyas sa mga kasama upang haluhugin ang buong unit. Sir, anong nangyari rito? Ukaw na tanong ng pulis kay Adrian na halos hindi na gumagalaw. Ang kanyang mga mata ay tila tulala habang hinahabol ang hininga. Hindi sumagot ang binata. Nanatiling tahimik ang buong paligid. Tanging malamig na ugong ng aircon ang naririnig. Sa halip nga na sumagot ay unti-unting itinaas ni Adrian ang kanyang mga kamay. Ang martilyo ay biglang lumikha ng alingawngaw ng nahulog mula sa kanyang pagkakahawak. Habang ang ilang pulis ay napapatuloy sa inspeksyon sa loob ng unit, may isang bagay na pumukaw ng kanilang pansin malapit sa kitchen sink. Isang bagay na nakabalot sa isang kumot at mahigpit ang pagkakatali. Sir, may nakita kami rito. Buddy, tumawag kayo ng backup at soko. Sigaw ng isang pulis mula sa kusina. Pasimpleng tinawag ng pulis na kumakausap kay Adrian ang kasamahan nilang nakabantay sa may pintuan upang sabihin na bantayan ng maigi ang binata. Agad niya itong lumapit sa mga kasamahang nasa kusina at napatakip agad ito ng ilong dahil sa masangsang na amoy. Nang dahan-dahang tanggalin ng mga pulis ang palis sa paligid nito, ay tumambad na sa kanila ang malamig at dugo ang katawan ng isang taong. Lahat ng naroon ay napatigil. Ang paligid ay pinalot ng katahimikan. Maliban sa tila walang emosyong bulalas ni Adrian. Hindi ko po alam. Sir, sa puntong ito ay inaaresto ka namin sa posibleng pagkakasangkot ng isang krimen. Ano mang sabihin mo ay maaaring gamitin laban sa iyo sa korte. May karapatan kang kumuha ng abogado. Kung wala kang abogado, bibigyan ka ng isa ng pamahalaan. Matigas ngunit mahinahong pukuran ng pulis. At si Adrian ay wala sa sariling napatango.
Dahan-dahang inakbayan si Adrian ng dalawang pulis at inihatid palabas. Tahimik. Walang paggutom ngunit hindi niya naitago ang panginginig ng kanyang mga kamay at tila wala siyang lakas upang magpaliwanag pa. Sa labas ng apartment ay nagkumpulan ng mga kapitbahay. Nagbubulungan habang pinagmamasdan ng pangyayari. Ang bagong lipat ng babae na siyang nagpulat ay nanatiling nakatayo sa gilid. Bakas ang takot sa kanyang nasaksihan. Habang isinasakay si Adrian sa patron car, ang mga tanong ay naglipana sa isip ng mga ususero at ususera. Ano ang nangyari sa loob ng apartment? Anong natuklasan ng pulisya at humantong sa pagkakaaresto ng isang lalaki? Nakaupo si Adrian sa malamig na interrogation room ng istasyon ng pulisya. Sa ibabaw ng lamesa ay naroon ang isang paper cup ng kape. Hindi man lang nabawasan. Nanlalamig na tulad ng kanyang mga palad. Nakayuko siya. Nakapako ang tingin sa mesa, habang dalawang opisyal ng pulisya ang nasa harap niya. Tahimik na pinag-aaralan ang kanyang kilos. Adrian, bago tayo magsimula, gusto ko lang ulitin. Ikaw ay binigyan ng Miranda rights kanina sa apartment. May abogado ka ba ngayon o gusto mong hintayin ang itatalaga ng korte? Panimula ng mas matanda sa dalawang pulis. Si Police Lieutenant Santos, ang lead investigator ng kaso. May malalim na boses ito at mabigat ang presensya. Wala po akong abogado ngayon. Sige, kung ayos lang sa'yo na ituloy natin tong usapan kahit wala kang abogado ngayon. Gusto lang naming siguraduhin na malinaw sa'yo ang mga karapatan mo. Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Paglilinaw naman ng mas bata sa dalawang pulis. Si Police Corporal Reyes, ang junior investigator na katuwang ni Santos. Opo. Kung pirmado mong voluntaryo mong sasagutin ang mga tanong namin. Opo, voluntaryo po. Sunod-sunod na pahayag ni Adrian sa mga tanong sa kanya. Pilit na pinapakalma ang sarili. Kahit na pakiramdam niya ay mahihimapay na siya sa sobrang kaba. Dahan-dahang nilapag ni Reyes ang audio recorder sa mesa pagkatapos itong pindutin. Mr. Adrian Del Castro, huwag mong isipin na narito kami para husgahan ka. Gusto lang naming malaman ang buong kwento. Linawin lang natin, kaninong apartment kung saan ka namin nadatnan kanina? Apartment po ng girlfriend ko kay Alona Hernandez po. At sa anong kadahilanang naroon ka? Magkasama ba kayo sa iisang unit? Ay, hindi po, may sarili po akong apartment. Kaninang umaga po kasi ay tumawag ang nanay niya, tinatanong kung magkasama ba kami ni Alona dahil hindi raw po siya umuwi nitong Holy Week sa probinsya nila. Sinubukan ko po siyang tawagan pero hindi ko po siya makontak, kaya naman po nagpasya akong puntahan na lang siya sa apartment na. Kumatok at tinawag ko po siya ng paulit-ulit pero wala pong sumasagot. Dahil hindi na po ako makapakali ay ginamit ko na yung spare key ng apartment niya para buksan. Teka, hindi ka ba nagtaka? Hindi mo ba napansin yung lamig na bumungad sa'yo? Yung kakaibang amoy? Opo, napansin ko po yun pero nung mga oras na yun po kasi mas nangingibabaw po yung takot ko na iniisip ko baka na may masamang nangyari kay Alona. Gusto ko lang po siyang makita. Habang hinahalughog mo ang lugar, may nakita ka bang kakaiba? Pagdating ko po sa kwarto niya, nakita ko yung maleta niya kaya naisip ko po na baka kababalik lang din niya mula sa bakasyon. May mga gamit pa sa ibabaw ng kama parang hindi pa naaayos kaya naisip ko rin na baka may pinuntahan lang siyang saglit. Hindi ka ba nag-isip na maghintay o tawagan siya ulit? Hindi na po. Naisip ko pong balikan na lang siya mamaya. Kaya nung una paalis niya sana ako pero ano? Pero bago po ako makalabas ng pinto, nahagip ng mata ko ang isang pamilyar na
bagay sa kusina. Pamilyar na bagay. Ano iyon? Kumot po ni Alona. Nakaibit ito sa may sink cabinet. Doon po ako nagsimulang kabahan. Bakit naman mapupunta yun doon? Anong ginawa mo nang makita mo iyon? Nilapitan ko po yung cabinet, tinangka kong hilahin yung kumot pero hindi ko po magawa. Napansin ko na may kadena at padlock yung sink cabinet. Doon na po ako kinabahan ng todo. Doon ko po talaga naramdaman na may mali. At anong ginawa mo pagkatapos? Sinubukan ko pong buksan ng cabinet pero hindi ko po magawa dahil sa padlock. Kaya naghanap po ako ng paraan. May nakita po akong martilyo sa isang drawer. Ginamit ko po iyon para sirain yung padlock. Sa tingin mo ba tama ang ginawa mong iyon? Alam mong pwedeng ituring na paglabag yan sa privacy ng unit. Opo, pero hindi ko na po naisip yun sa mga oras na yun eh. Gusto ko lang malaman ko ano po yung nasa loob. Adrian, ano ang nakita mo nang mabuksan mo ang cabinet? Nakita ko po may nakabalot po sa kumot. May dugo. Hindi ko po alam kung ano yung sa una pero nang mahila ko. Bangkay ba ang nakita mo? Opo, may babae po sa loob pero hindi ko po siya natignan ng mabuti. Nagpanik at natakot na po ako. Gusto ko lang muna tumawag ng tulong pero dumating na po kayo. Nagpalitan ng tingin ang dalawang opisyal. Napailin si Reyes. Habang si Santos ay maingat na kinuha ang folder sa gilid ng mesa. Binuksan iyon. Dahan-dahang tumayo at lumapit kay Adrian upang ipakita ang nilalaman nito. Adrian, base sa investigasyon, autopsy report at fingerprint analysis, ang babaeng nasa loob ng cabinet ay si Miss Alona Hernandez. Halos mabingi si Adrian sa sinabi ng investigador. Sa totoo lang, hindi rumihistro sa utak niya ang isiniwalat sa kanya. Pagkalapat pa lang ng folder sa harap niya, ay pumukaw na sa kanyang pansin ang litratong pamilyar siya ng lubusan. Isang litrato ng singsing na nakasuot pa sa daliri ng nakapuang bangkay. Dahil iyon ay regalo niya mismo sa nobya noong nakaraang anibersaryo nila. Hindi siya yun. Buhay siya. May mali rito. Hindi si Alona yun. Hindi po totoo yan. Adrian, kung talagang may mali, tulungan mo kaming itama ito. Kung hindi ikaw ang may gawa nito, sino sa palagay mo ang posibleng may kinalaman? Hindi sumagot si Adrian. Nakatitig lamang siya sa mesa. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng kanyang upuan. Irerekomenda namin na ilipat ka muna sa custodial holding habang nagpapatuloy ang investigasyon. Huwag kang mag-alala. Hahanapin namin ang buong katotohanan. Pero kailangan mo ring magsabi ng totoo at makipagtulungan sa amin. Nagpalitan ng tingin sina Santos at Reyes. Sinarado ni Santos ang folder na nasa kanilang harapan at sinubukang kalmahin ang sitwasyon. Si Reyes naman ay inabot at pinatay ang audio recorder. Itim na pag-iyak ang bumalot sa silid, habang ang dalawang pulis ay dahan-dahang lumabas. Paggabi na at hindi na mapigilan ni Adrian ang kabahan. Dahil nasa interrogation room na naman siya, naubos na rin niya ang 2 bottled water na nilapag sa lamesa kanina. Bigla siyang napaayos ng upo nang pumasok ulit ang 2 pulis na nagtanong sa kanya kanina. Adrian, ire-record namin ang bahaging ito ng usapan para sa opisyal na dokumentasyon. Tulad ng nabanggit namin kanina, may karapatan kang malahimik at may karapatan kang kumuha ng abogado. Kung pipiliin mong sagutin ang mga tanong namin ngayon nang wala pa rin abogado, kailangan malinaw na pumapayag ka. Naiintindihan mo ba? Opo sir, naiintindihan ko po. Alat naman sa boses ni Adrian ang pagod, kaba, takot at pag-aalinlangan at kung ano-ano pa.
Siya mismo ay hindi na rin mawari kung anong dapat niyang maramdaman. Sir, gusto naming malaman ang paliwanag mo sa isang bagong impormasyon. May lumutang na saksi na nagsabing bandang alas 10 ng gabi ay may narinig siyang sigawan. Malakas pero hindi niya maintindihan ang sinasabi. Pagkatapos ng ilang minuto may nakita siyang lalaking mabilis na bumaba ng hagdan mula sa pangalawang palapag ng bahay kung saan nangyari ang krimen at nagmamadaling lumabas ng gate. Nakasuot ng black jacket. Nasaan ka ng gabi ng Huwebes? May diin na tanong ng investigador, ngunit nanatiling tahimik si Adrian at hindi nakatakas sa paningin ng dalawang pulis ang biglang pamumutla nito. Napakita kami ng photo lineup sa witness, sir. 5 lalaki ang nasa mga litrato, kasama na ang iyo, at tinuro ng witness ang litrato mo. May maipapaliwanag ka pa tungkol dito? Sir, wala po akong kinalaman. Wala po akong dinako kay Alona. Umuwi po ako ng apartment ko pagkatapos ng pagtatalo namin, sir. Adrian, hindi namin sinasabi na ikaw ang gumawa ng krimen. Pero gusto naming malaman, bakit hindi mo nabanggit na nasa apartment ka ng nobya mo ng Huwebes ng gabi? Kung pagbabasihan ang salaysay ng witness, tugma ang oras sa estimated time of death nang makita ka niya. Crucial part din dito ang hindi mo pagbanggit na nagkaroon pala kayo ng alitan ng nobya mo, Huwebes ng gabi. Bakit mo tinago ang tungkol sa bagay na yon? Hindi ko po tinago, hindi ko nabanggit pa dahil nag-away nga kami pero umalis din po ako. Hindi ko po siya sinaktan. Wala po akong kinalaman sa nangyari sa kanya. Maniwala man po kayo, sir. Adrian, sa hindi mo pagbanggit sa ganoong kaimportanteng impormasyon, ay lalo lang nagmukha na may itinatago ka. Wala po akong kasalanan. Maniwala po kayo na nagsasabi po ako ng totoo. Nagkatinginan ang dalawang pulis. Tila hindi kumpinsido sa hayag ng binata. Natigil ang pagtatanong nila kay Adrian nang may isang pulis na pumasok sa interrogation room at ipinaalam na sumugod sa istasyon ang mga magulang ni Alona. Parehong litaw ang galit at kalungkutan. Nagsisigaw na palabasin ang pumatay sa anak nila. Lingid sa alaman ni Adrian, kalat na sa social media ang mga pangyayari. At kalat na rin na malaki ang posibilidad na may kinalaman ang boyfriend sa pagpatay sa isang accountancy student. Inaumagahan, naging mas abala ang pulisya sa pagkuha ng mga karagdagang posibleng ebidensya, lalo pat kalat na sa social media ang naganap na krimen at pressured na rin sila sa kaso. Mayroon bang update sa CCTV footage sa may gate ng apartment? Sir, nakausap na po namin yung landlady ng apartment. Ang problema, sir, sira raw po ang CCTV bago pa mag-Holy Week. Napagdesisyonan daw na ipapaayos pagkatapos ng bakasyon. Wala bang ibang CCTV around the area? Sinusubukan pa namin kumalat sa mga kalapit na establishmento, sir. May testimonya na pero hindi yun sapat kung wala tayong corroborating evidence. Kailangan nating humanap ng ibang paraan. Magtanong-tanong kayo sa area baka sakaling may nakapagpapatibay pa sa statement ng unang witness. Habang abala ang mga pulis sa pag-iimbestiga, bumaba mula sa private hire vehicle ang dalawang babae. Tila bagong uwi mula sa bakasyon dahil sa mga dala nilang bag. Napahinto silang malapit sa apartment nang makita ang mga pulis at mga taong nagkukumpulan. Good morning po, ma'am. Tenant po ba kayo dito sa area? Opo, bakit? Ano po bang nangyari? What's with the police and what's with the yellow tape around our apartment's gate? Sa unang palapag po ba kayo nangungupahan o sa pangalawa? Sa pangalawa po. Samlip na po, ano po bang meron? Ongoing po ang investigation regarding Ms. Hernandez case. Hernandez? You mean Alana? Why? What happened? So,
Kilala niyo ang biktima? Opo, kasama po namin siyang nangungupahan sa unit sa taas. Pero ano pong biktima? Ano pong ibig niyong sabihin? Natagpuan pong wala ng buhay sa loob ng apartment ninyo kahapon ng umaga. What? Why? Bakit? How? Sino pong may gawa? Kasalukuyan pa naming iniimbestigahan ang insidente. Kung okay lang sa inyong dalawa ay maaari ba namin kayong anyayahan sa istasyon? Para sa maikling panayam lang naman. Natahimik at nagkatininan ang dalawang magkaibigan. At wala na nga silang nagawa kung hindi ang tumango at pumayag sa alok ng pulis. Sa malamig na interview room ng istasyon ng pulisya, tahimik na nag-aantay sina Dayan at Lira. Napaayos sila ng upo nang pumasok ng dalawang pulis at binigyan sila ng takisang bottled water. Ako si Police Lieutenant Santos, ang lead investigator ng kaso. At ito namang nakausap ninyo kanina ay si Police Corporal Reyes, ang junior investigator. May kaunti lang naman kaming katanungan sa inyong dalawa. Ayos lang ba? Sabay na nagkatininan ang dalawa at napatango kahit na mahahalatang nagsisimula na silang kabahan. Huwag kayong mag-alala dahil mga simpleng tanong lang naman ngunit baka sakaling makatulong sa pagpapadali sa paglutas ng kaso. Roommate tayo ng biktima na si Miss Alona Hernandez. Ayon sa sinabi ninyo kanina. Tama ba? Kung ganon, kailan ninyo siya nakitang buhay? Huwebes po after lunch ay umalis na kami ni Lira sa unit. Binilin pa nga po namin sa kanya ang apartment na siya na ang bahala. Wala ba siyang sinabi na gagawin niya o pupuntahan niya sa araw na yun? She said that she'll go home to the province, but she'll do her schoolworks first. Ang ibig niyo bang sabihin ay Huwebes ng tanghali ay wala na kayo sa apartment? Pagkatapos ay hindi na kayo bumalik doon? Iniwan na po namin si Alona sa unit pagkatapos mananghalian ng Huwebes. Kababalik lang namin kaninang nakita ninyo kaming bumaba ng sasakyan. Galing din po kaming Holy Week break. Pero bago kayo umalis, wala ba kayong napansin sa kanya? Wala ba siyang kasama sa kwarto niya? Wala bang dumalaw sa kanya? O kausap sa phone? None that we can remember, pero she's waiting for her boyfriend's reply. Nagkaroon po kasi sila ng alitan ni Adrian, yung boyfriend niya, bago yun. Tapos nabanggit niya na nag-chat siya kay Adrian para sabihin uuwi siya sa kanila. Nagbabaka sakali ata na makapag-ayos sila o kahit man lang ihatid siya sa terminal. Alitan nila ng boyfriend niya. At Adrian ang pangalan. Alitan ng Huwebes mismo o bago ang Huwebes? Bago po ang Huwebes. Tsaka pang ilang beses na alitan na rin po yun. Anong klaseng alitan? Relationship misunderstandings? Mostly, Adrian is demanding time from Alona, which is madalang na po since she's graduating and she's busy with school. Nasaksihan ninyo mismo ang awayan nila o hindi? Opo, pero hindi nila alam na aware kami sa pag-aaway nila. Kapag kasing galing kami sa labas at naririnig na nagsisigawan sila sa loob, na nasa labas pa lang kami ng unit ay pinipili na lang namin ni Lira na wag na munang pumasok at paupahin muna ang tensyon. Tumatambay kami sa store sa malapit. Pag nakita na namin si Adrian na nakalabas na ng gate ay tsaka lang kami aakyat ni Lira sa apartment. Pero nitong huling away nila ay nagpasya kami ni Lira na pumasok na ng unit. Naabutan nila kami sa sala pagkatapos nilang mag-away sa loob ng kwarto ni Alona. Nag-alala na po kasi kami dahil napapadalas na. Sinabihan ko rin si Alona na i-report na sa landlady namin para di na muna makadalaw si Adrian sa apartment namin. Nagkatinina ng dalawang pulis. Naging malinaw ang pattern. Madalas nang nag-aaway ang magkasintahan. At tila isa itong mahalagang aspeto ng kaso. Habang patuloy ang pagsisiyasat, mas lalong bumibigat ang hinala laban kay Adrian. Sa kabila ng kanyang pakiusap na wala siyang kinalaman,
Lumalabas ang maraming detalye tungkol sa kanilang relasyong puno ng sigalot at marahil ang naging mitya ng trahedya. Pagkatapos makapanayam ng pulisya sina Dayan at Mira, muling isinagawa ang hiwalay na pagtatanong sa dalawa. Ang layunin ay higit pang pupuyin kung may impormasyon silang maaaring itago o detalyeng makapagbibigay ng linaw sa kaso. Kahapon na ngunit, abala pa rin ang mga investigador sa pagsusuri ng mga ebidensyang nakalap ng dumating ng isang private hire vehicle driver na nagpakilalang si Mario. Hindi mapakali si Mario habang naghihintay sa labi ng istasyon. Hawak ang cellphone at isang flash drive. Magandang araw sa inyo, sir. Ano pong maipaglilingkod namin? May gusto lang po sana akong ibahaging impormasyon, sir. Baka sakaling makatulong sa investigasyon. Tungkol po sa nangyari sa isang apartment malapit sa university. Reyes, nasaan yung pinasuyo ko sa'yo? Ilalagay ko pa lang po sana sa opisina niyo, sir. Pero pinawag ako ni Lorenzo kanina. Ito nga at may posibleng witness po sa Hernandez case. Magandang araw sa inyo, sir. Police Lieutenant Santos. Ito naman po si Police Corporal Reyes, ang may hawak sa kaso. Kung ayos lang po sa inyo ay sa may interview room po sana tayo mag-usap. Agad namang napatango si Mario at tahimik na sumama sa dalawang pulis. Kinakabahan man ay pinatibay nito ang loob. Salamat sa pagpunta mo rito, Sir Mario. Ano ang gusto mong ibahagi sa amin? Sir, pinakita po kasi ng anak ko yung viral post tungkol dun sa accountancy student. Naalala ko po kasi na may kakaibang nangyari sa area na yun. At kailan po ito nangyari? Biyernes po lampas ng hating gabi, sir. May booking po akong natanggap mula sa paupahan na yun. May mga detalye ka bang maibabahagi tungkol sa mga nag-book sa'yo? Opo, sir. Dalawang babae po ang nag-book. May dala silang malaking maleta. Nung una, sinubukan nilang ilagay yung maleta sa trunk ng kotse ko pero parang nahirapan po sila eh. Nag-alok naman po ako ng tulong pero tumanggi sila. Napansin ko po na may telang nakaipit sa zipper ng maleta nila. Nung masadi ko po ay parang basa. Basa? Anong kulay yung napaipit na tela, sir? Hindi ko na po naaninag ng maayos, sir. Pagpasok ko po ng sasakyan ay nag-alcohol agad ako kasi baka naisip ko o baka kung ano po yun. May nangyari ba pagkatapos? Meron, sir. Habang inihintay ko sila sa loob ng kotse ay nakita kong hinihila ulit ng isang babae yung maleta papasok ng gate. Tapos nilapitan ako nung isa niyang kasama at sinabing i-cancel na lang ang booking. Nag-abot na lang po siya ng dagdag na bayad dahil sa abala daw po, sir. May papakita ka bang patunay sa kwento mo? Opo, sir. May screenshot po ako ng booking nila. At may dashcam footage din po ako na na-record nung oras na iyon. Inabot ni Mario ang kanyang cellphone at ang flash drive kay Santos. Agad na sinuri ng investigador ang screenshot ng booking. At napansin niya ang pangalan sa detalye ng booking. Sir, kopyahin lang po namin itong screenshot at itong laman ng flash drive ninyo para sa record namin. Wag na, sir. Nandito na ako sa flash drive yung screenshot at dashcam footage. Sumablit lang po talaga ako dito, sir, para maiabot po yan. Susunduin ko rin po kasi yung anak ko sa parehong university. Sana po ay makatulong yan sa kaso. Iwan ko na lang po ang contact number ko kung sakaling kailangan pa ang kooperasyon ko, sir. Ganoon po ba? Maraming salamat po dito. Malaking tulong po ito sa investigasyon namin. Sa pag-play ng dashcam footage, kitang-kita sa recording si Dayan na may hila-hilang malaking maleta palabas ng apartment gate kung saan nangyari ang krimen. Nakita rin sa video nang hilahin muli ni Lira ang maleta pabalik sa loob nang makipag-usap si Dayan kay Mario upang i-cancel ang booking.
Reyes, tumawag ka sa search team natin. Sabihin mong halugugin nila ang buong unit at hanapin kung may malaking maleta sa apartment. Lalo na sa kwarto o mga gamit ng dalawang roommate ng biktima. Makalipas nga ang ilang minuto ay tumawag pabalik ang mga kasamahan nila. Ayon sa kanila, ay may natatpuan na silang malaking maletang mag-ingat na nakatago sa cabinet mula sa loob ng kwarto ni Dayan at Lira. Punong-puno ito ng mga damit, pero nang tanggalin nila ay may nakitang bakas ng dugo sa loob. Natuyo na pero malinaw ang mga marka. Kung ang maletang nakita ng team at nakita ng driver ay iisa, malakas ang posibilidad na may direktang kinalaman ang dalawa sa insidente. Kung iyon ang ginamit nila upang ilipat ang katawan, maaaring nagbago sila ng plano at natakot. Pero bakit? At saan naman nila balak dalhin kung sakali? Reyes, nasabihan mo na ba ang team na dalhin sa forensic lab yung maleta? Opo sir, aabisuhan daw tayo paagad kapag may resulta na. Sabi na nga ba't may mali sa statement nila noong tinanong na sila ng hiwalay? Ang mga tanong ay nagpatong-patong. Ngunit isang bagay ang malinaw. May malalim na lihim na itinatago ang dalawa. Habang papatapos ang araw, lalong bumibigat ang kaso at unti-unting nagiging masalimuot ang kwento sa pagitan ng mga sospek. Ang katahimikan ng interrogation room ay tila naghuhumiyaw. Ang tensyon sa buong silid ay parang sinadyang iparamdam ang bigat ng mga sekreto na nakakubli sa gitna ng dalawang babaeng nasa harap niya na Santos at Reyes. Sa kamay ni Reyes ay ang maingat na nakasalansang mga tala ng naunang pahayag ng magkaibigan. Mga bahagi ng kwento na tila nagtuturo sa isang mas malalim na katotohanan. Bago tayo magsimula, may ilang hindi pagtutugma sa mga nauna ninyong pahayag. Kaya kailangan naming ulitin ang ilang tanong para klaruhin ang impormasyon. Dahil dito, tinitignan namin kayong dalawa bilang persons of interest. Napaayos ng upo ang dalawa pagkarinig ng huling pangungusap ni binitawan ng investigador. Nagkatinginan. Mapapansin ang biglang panginginig ng mga kamay ni Lira. Ngunit nanatiling kalmado si Dayan. Dayan, Lira, may karapatan kayong manahimik. Ano mang sasabihin ninyo ay maaaring gamitin laban sa inyo sa hukuman. May karapatan kayong magkaroon ng abogado. Kung wala kayong sariling abogado, maaaring pagkalooban kayo ng isa ng pamahalaan. Naiintindihan nyo ba ito? Kailangan namin ng abogado. Matigas na sagot agad ni Dayan habang nakatitig lang sa bottled water na mahigpit niyang hawak. Ulat na napatitig si Lira sa kanya na tila ba kaunti na lang ay mahihimatay na siya sa sobrang kaba. May sarili ba kayong abogado? O gusto ninyong kami na ang mag-request sa Public Attorney's Office? Is it okay po if Dayan and I talk first? Just the two of us? Just for a moment. Sige, kung kailangan ninyo ng tubig o ibang bagay, magsabi lang kayo. Kalmadong tumayo ang dalawang pulis at maingat na sinarado ang pinto paglabas ng silid. Si Lira naman ay hinila ang upuang nasa tabi ni Dayan at nilipat ng pwesto para magkaharap sila ng kaibigan. Dayan, what was that? What do you mean our statement don't match? What did you even tell them? Aba, malay ko sa'yo. Baka yung statement mo ang mali. Ano ba kasing sinabi mo? I told them that we were already in the province by Thursday night. That you were with me in our town from Thursday to Friday. Then by afternoon you went home, which is just the next town. Then you stayed there until Sunday. Then by Monday night, umalik ka sa amin para sabay na tayong lumuwas pabalik sa trabaho. Which was what actually happened. Ano? Anong sabi mo? Pakiulit na? Anong pinagsasabi mong umuwi ako sa amin?
Di ba sabi ko na magkasama tayo sa farm ninyo? Ikaw pa nga nagsabing madali mo lang makakausap ang lolo at lola mo na patotohanan na nasa inyo na tayo ng Huwebes ng gabi. Kasi medyo ulyanin naman na sila. That's exactly what I said. Gosh, Lyra, sabi ko na nagstay ako sa inyo. Hindi ako umuwi sa amin. But you did. Literally. Inatid pa nga kita sa may highway para mag-abang ng masasakyan. Hindi ka ba nakikinig sa pinagsasabi ko habang nasa highway tayo? Sabi ko, sabihin mo na nasa inyo ako buong bakasyon. Kasi walang magpapatotoo na nasa bahay ako kasi hindi naman ako umuwi doon. Then saan ka pala nagpunta? My gosh, Dayan. Don't tell me pati sa inyo may tinatakbuhan ka dahil yan sa pagkalulong mo sa sugal. Don't tell me you owe someone at inaabangan ng pag-uwi mo. Pwede ba? Huwag mong masali-sali sa usapan yan, ha? Tsaka pati kung saan ako pumunta kailangan ko yung ipaalam sa'yo. Samantalang ang simple lang ng sinabi ko sa'yo na sabihin mo magkasama tayo sa farm ninyo. Tapos, ang simple na nga lang, tinangahan mo pa. Oh, now it's my fault? Wala naman sana tayo sa sitwasyon na to kung tinigil mo na yung kaka-online gambling mo. Ilang beses na kitang sinaway tungkol dyan, ha? Ilang beses na rin ako ang nag-aabot ng parte mo sa renta sa apartment tuwing di ka nakakapagbayad on time. Isa ka pa. Pareho kayo ni Alona na akala mo naman hindi babayaran. Not only us, Dayan. If you didn't argue with Napoli na nautangan mo, edi sana natuloy na sumama tayo sa kanila sa probinsya. Kaya imbis ng bakasyon napilitan tuloy tayong bumalik sa apartment ng gabing yon. Sana hindi nangyari ang mga nangyari. Ikasalanan din naman niya. Sino bang hindi maiirita sa mga pinagsasabi niya? Tayo pa talagang pinagpuntuman niya ng init ng ulo. Init ng ulo niyang awayan naman nila ng boyfriend niyang dahilan. Sabi ko kasi sa'yo na wag mo nang patulan. Salasing ako nung nagbubunga nga siya Makakapaghintay naman ang renta na yan pero ang dami-dami na niyang sinasabi. At huwag kang magmalinis dyan, Lyra. Ikaw ang sumakal sa kanya gamit ang table ng charger. You hit her first with that damn vase. At ikaw ang nagpudyok sa akin na tulungan ka dahil nanlaban siya sa'yo pagkapalo mo. Hindi ko na rin alam ang ginagawa ko noong Dayan. Pareho tayong nakainom. Mas malaki ang kasalanan mo dahil pinagsasaksak mo rin siya. Kung hindi ka ba naman kasi nanginginig noong binubuhat natin ang maleta papunta sa trunk ng gram, di sana natapon natin yun sa bangin malapit sa terminal. Sinong hindi manginginig? Mukhang may hinala yung grab driver sa kilos natin. So anong nangyari sa usapan nating si Adrian ang pasimple nating i-DDN kapag nagkagipitan? Na kailangan nating bumalik pa rin ngayong araw para hindi tayo paghinalahan. Kung nakinig ka sana ng maayos sa mga pinagsasabi ko di sana tugma ang statement natin. Lingid sa kaalaman ni Dayan at Lyra. Naririnig at nare-record ang bawat usapan nila. Dahil sa pagkataranta, hindi nila napansin ang signage na nakapaskil sa pintuan at sa dingding ng silid na nagsasabing, "All activities in this area are monitored and recorded." Patuloy ang mainit na pagtatalo ng dalawa. Ngunit sa kabilang bahagi ng salamin sa observation room, ay tahimik na nakamasid si Santos at Reyes. Sa sandaling iyon, nabuong muli ang kwento ng gabi iyon sa isip ni Santos. Gabi ng Huwebes, lasing na bumalik ng apartment sina Dayan at Lyra. Hindi natuloy ang bakasyon kasama ang office mate dahil sa alitan tungkol sa utang ni Dayan. Hindi nila inaasahang madadatnan si Alona na sa halip na nasa biyaheng paprobinsya ay nasa apartment pa rin. Ang galit ni Alona dulot ng away nila ng nobyong si Adrian ay nabaling sa dalawa. Sa gitna ng palitan ng maaanghang na salita, napungo si Dayan at inampas si Alona ng flower vase. Lumaban si Alona, ngunit doon na pumasok si Lyra na ginamit ang kable ng charger upang sakalin ito. Hindi pa nakontento si Dayan at pinagsasaksak pa ang biktima. Sa takot na mabuo, binalot nila ang bangkay sa kumot
inilagay sa maleta at sinubukang itapon sa matarik na bangin. Ngunit nabigo sila nang makaramdam ng pagdududa ang driver na kanilang nabuk. Sa huli, nagdesisyon silang itago ang bangkay sa ilalim ng kitchen sink. Nilagyan ng kadena at padlock ang cabinet at itinodo ang lamig ng aircon upang hindi agad mangamoy. Pagkatapos linisin ang lugar, umuwi sila ng kanilang probinsya, umaasang maitatago nila ang kanilang krimen. Babalik pa rin pagkatapos ng bakasyon para hindi paghinalaan at idiin si Adrian kapag nagkagipitan. Tahimik na tumayo si Santos. Natatpuan na nila ang mga kasagutan sa ilalim ng bawat sinungaling na pahayag ni Dayan at Mira. Sa likod ng salamin, unti-unti nang lumilitaw ang katotohanan. Ang katotohanang magdadala ng hustisya para kay Alona. Base sa confession ng dalawa at sa forensic evidence mula sa maleta, pwedeng mag-file ng charges of obstruction of justice, tampering with evidence, at possible homicide. Reyes, pakiasikaso ang pag-release kay Adrian. Right away, sir. Paano po pala yung mga magulang ng biktima? Nasaan sila? Ako na ang kakausap habang hinihintay ang abogado ng dalawa. Kapag nandoon na, tsaka nating ipakita yung dashcam footage at i-confirm kung gusto nilang magbigay ng pahayag. Kapag may formal admission, saka ka mag-prepare ng SWAT report. Copy, sir. Nasa victim assistance room pala ang mga magulang ni Alona. Sa isang malamig na silid ng presinto, nakaupo ang mga magulang ni Alona. Halatang abot na sa walang katapusang pagluha. Hawak-hawak ng ginang ang larawan ng bunso at nag-iisang anak na babae. Habang ang ama naman ay tila nagpipigil ng galit sa likod ng kanyang maingat na pagkakayakap sa asawa. Nang bumukas ang pintuan at pumasok si Santos, agad nilang naramdaman ang bigat ng maririnig na balita. Halos bumagsak si Ninang Hernandez sa upuan. Tuluyang napaluha habang hawak-hawak ang kamay ng asawa sa mga nalaman. Hindi makapagsalita ang ama ni Alona, ang dating matikas na retired na pulis. Ngayon ay isang amang wasak sa hinampis. Ang malalim niyang buntong hininga ay nagbabadya ng puot at ng emosyong mas higit pa. Kasabay ng balitang pinalaya si Adrian, umalat din sa social media ang mga detalye ng kaso. Hindi maiiwasan ang usapan ng mga chismoso sa kani-kanilang bakuran. Naglipa na ang mga haka-haka, lalo na kilala si Ginoong Hernandez bilang isang mabagsik at maimpluwensyang dating opisyal. Ang kwento ng brutal na pagpasilang sa kanyang anak ay naging mitya ng iba't ibang puro-puro. Sa kabila ng kalayaan, si Adrian ay nanatiling balisa. Sa kanyang inuupahang apartment, paulit-ulit niyang binabalikan ang huling pag-uusap nila ni Alona. Ngayong wala na si Alona, tila lumulubog si Adrian sa dagat ng pagsisisi. Kung sana hindi ko pinairal ang pride ko. Kung sana nakiusap pa ako, baka buhay ka pa ngayon. Mahinang bulong niya habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Matapos ang sunod-sunod na pagdinig, tumuyang nahatulan sina Dayan at Lira sa salang pagpapay kay Alona. Ang kanilang mga mukhay bakas ang kawalan ng pag-asa ng marinig ang sentensya. Sa gilid, naroon ang mga magulang ni Alona. Tahimik ngunit dama ang bigat ng emosyon. Tumayo si Ginoong Hernandez. Tumingin ng diretso kay Dayan at Lira. Ngunit walang salitang binitawan. Tanging ang malamig na tingin niya ang nagdala ng mensaheng hindi kailanman mabubura mula sa kanilang isipan. Ang mga magulang ni Alona ay bumalik sa kanilang tahimik na buhay. Ngunit ang sakit ng pagkawala ng kanilang anak ay mananatiling sugat na hindi kailanman maghihilom. Si Adrian naman ay patuloy na bumabangon mula sa pagtalugmok. Pilit na inaayos ang buhay na nawalan ng kulay. Samantalang sina Dayan at Lira
ay magkasama sa malamig na selda. Magkasabay na hinaharap ang bigat ng kanilang mga kasalanan at ang tanong na maghahari sa kanilang mga isipan habang sila'y nakakulong. Paano kung hindi namin ginawa iyon? Ang kaso ni Dayan at Lira ay nagbigay ng leksyon sa maraming tao. Patuloy na pinag-uusapan ang trahedya. Sa loob ng apartment 213, naganap ang isang krimen na may iba-ibang bersyon. Ang katotohanan ay sinubukang itago. Ngunit bigo. Wakas. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento. Kung may sarili kang kwentong nais ibahagi, maaari mo itong ipadala sa aming email. Hanggang sa muli.